Isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan ng kusina. Napahinto si Clara sa paghiwa ng sibuyas. Ang kutsilyo ay nanatiling nakabitin sa ere. Tumingin siya sa kanyang cellphone na umiilaw sa ibabaw ng granite countertop. Hindi pamilyar ang numero. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa apron at sinagot ang tawag. Hello? Magandang gabi po. Si Mrs. Clara Santos po ba ito? Tanong ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Formal at walang emosyon. Ako nga po. Sino po ito? Mula po ako sa St. Luke's Medical Center. Asawa po ba kayo ni Mr. Joey Santos? Biglang nanlamig ang mga kamay ni Clara. Napahawak siya sa countertop para suportahan ang sarili. Oo, asawa niya ako. Bakit? Anong nangyari? Naaksidente ba siya? Narinig niya ang bahagyang pag-aatubili sa kabilang linya bago sumagot ang babae. Ma'am, kailangan niyo po siyang puntahan dito sa ospital. Nasa emergency room po siya. Papunta na ako. Halos pasigaw na, sabi ni Clara. Handa nang ibaba ang tawag. Ma'am, sandali po. Pigil ng boses. Wala na po siya. Pagdating niyo po, sa morgue na po kayo dumiretso. Nabitiwan ni Clara ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog, ngunit hindi niya iyon naririnig. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa loob ng kanyang tainga at ang malakas na pintig ng kanyang puso. Wala na siya. Tatlong salita. Tatlong salita na sumira sa kanyang mundo. Hindi siya umiyak. Hindi pa. Parang may yelong bumara sa kanyang lalamunan. Automatiko siyang kumilos. Pinulot niya ang cellphone, kumuha ng susi ng kotse at lumabas ng kanilang condo unit na hindi man lang nagpalit ng damit. Ang biyahe papuntang ospital ay malabo sa kanyang alaala. Pagdating doon, isang nurse ang sumalubong sa kanya at ginabayan siya sa isang malamig at tahimik na pasilyo. Ang amoy ng antiseptic ay tumagos sa kanyang ilong. Nagpapasikip sa kanyang dibdib. Sa loob ng isang maliit na silid, isang pulis na may mabait na muka ang kumausap sa kanya. Condolence po, ma'am. Mr. Santos was declared dead on arrival. Atake po sa puso. Base sa initial findings. Tumango lang si Clara. Hindi pa rin niya kayang magsalita. May itatanong lang po sana ako. Magalang na sabi ng pulis. Pamilyar po ba kayo sa address na ito? Inabutan siya ng isang maliit na piraso ng papel. Binasa ni Clara ang nakasulat. Isang address ng condo unit sa kabilang bahagi ng syudad. Umiling siya. Hindi. Saan yan? Napakamot ng ulo ang pulis. Tila hindi sigurado kung paano sasabihin ang susunod. Diyan po kasi siya natagpuan, sa loob ng unit. May tumawag po sa amin mula sa building admin. Isang babae po ang may-ari ng unit. Noon gumuho ang yelo sa lalamunan ni Clara. Napalitan iyon ng nagbabagang apoy na umakyat sa kanyang dibdib at nagpainit sa kanyang mga mata. Sa wakas, tumulo ang kanyang mga luha. Ngunit hindi lang ito luha ng pighati. Ito ay luha ng kahihiyan, ng pagtataksil. Ang asawa niya ay namatay. Namatay sa kama ng ibang babae. Pag-uwi ni Clara sa kanilang penthouse unit, nadatnan niya ang pamilya ni Joey na naghihintay sa sala. Ang kanyang biyenan na si Marilu at ang dalawang kapatid ni Joey. Walang yumakap sa kanya. Walang nag-alok ng kahit isang salita ng pakikiramay. Ang mga mata nilang lahat ay nakatutok sa kanya, mapanuri na para bang siya ang may kasalanan. Nasaan ka ba galing, Clara? Bungad agad ni Marilu, ang boses ay matigas. Kanina pa kami dito, kumakalat na ang balita. Sa ospital, sagot ni Clara. Ang boses ay pagod at basag. At? Tanong ng biyenan niya. Tinaasan siya ng kilay. Ano ang sinabi nila? Anong dahilan? Napayuko si Clara. Hindi niya masabi ang katotohanan. Hindi sa harap nila. Atake daw sa puso. Isang buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Marilu. Ngunit agad itong napalitan ng isang malamig na determinasyon. Mabuti. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Bago pa may makaalam ng kung ano-ano. Ang kahihiyan, Clara.
Iniisip mo ba ang kahihiyan na idudulot nito sa pangalan ng pamilya natin? Hindi makapaniwala si Clara sa kanyang naririnig. Kakamatay lang ng anak nito, ngunit ang iniisip nito ay ang sasabihin ng ibang tao. Kailangan natin ng pinakamagandang burol, deklara ni Marilu, na parang nagpaplano ng isang party. Ang pinakamahal na kabaong, ang pinakamalaking chapel sa La Funeraria Paz, maraming bulaklak, catering para sa lahat ng bisita. Kailangan nating ipakita sa lahat na maayos ang pagkawala ni Joey. Kinuha ni Marilu ang kanyang designer handbag at naglabas ng isang listahan. Inilapag niya ito sa lamesa sa harap ni Clara. Ito ang mga kailangan nating bayaran agad-agad. Ang down payment para sa funeral services. Ang kabaong. Lahat. Tiningnan ni Clara ang listahan. Ang mga numero ay nakakahilo. Halos kalahating milyon para lang sa unang araw. Saan tayo kukuha ng ganitong kalaking pera? Mahinang tanong ni Clara. Tumingin si Marilu sa kanya na para bang siya ang pinakatangang tao sa mundo. Itinuro nito ang pitaka ni Clara na nasa ibabaw ng side table. Huwag kang ngang magkunwari, Clara. Alam nating lahat kung gaano kalaki ang limit ng credit card mo. Iyong black card na bigay sa'yo ni Joey. Lumapit si Marilu at dinampot ang pitaka ni Clara. Kinuha nito ang itim na card. Ito ang solusyon. Tinitigan ni Clara ang piraso ng plastik sa kamay ng kanyang biyenan. Iyon ang simbolo ng kanyang buhay sa loob ng 10 taon. Isang buhay ng karangyaan na ibinibigay lahat, walang tanong-tanong. Isang ginintuang hawla. Ngunit ngayon, ang hawlang yon ay biglang naging napakaliit at nakakasakal. Tumingin siya sa mukha ng kanyang biyenan. Walang bakas ng lungkot, tanging kasakiman, tanging pag-aalala sa panlabas na anyo. Noon, may pumutok sa loob ni Clara. Isang bagay na matagal nang natutulog. Ibigay mo sa akin ang credit card mo, Clara. Utos ni Marilu. Ang boses ay puno ng awtoridad. Kailangan nating ayusin ito bago pa malaman ng lahat ang kahihiyan. Ang mga mata ni Clara ay nanatiling nakatitig sa card. Nawala ang pighati sa mga ito. Napalitan iyon ng isang malamig na apoy. Tahimik na tinitigan ni Clara ang credit card sa kamay ni Marilu. Ang makintab at itim na piraso ng plastik. Ang susi sa kanyang ginintuang hawla. 10 taon siyang namuhay sa karangyaan dahil sa card na yan. Bawat damit, bawat alahas, bawat mamahaling hapunan, lahat ay sagot nito. Ibinigay sa kanya ni Joey at sa isip niya noon, iyon ay simbolo ng pagmamahal. Ngayon, nakikita niya ito sa tunay nitong anyo. Hindi ito simbolo ng pagmamahal. Isa itong tanikala. Isang tanikala na gumapos sa kanya sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Dahan-dahan, itinaas ni Clara ang kanyang tingin mula sa card patungo sa mukha ng kanyang biyenan. Nakita niya ang kasakiman, ang pagkainip, ang absolutong katiyakan na susunod siya tulad ng lagi niyang ginagawa. Ngunit hindi na ngayon. Hindi, sabi ni Clara. Isang salita lang, pero sapat na yon para mapatigil ang lahat. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit tumagos ito sa buong silid, matatag at hindi natitinag. Napakunot ang noo ni Marilu. Anong sabi mo? Hindi na sumagot si Clara. Sa halip, lumakad siya patungo sa kitchen drawer. Kumuha siya ng isang matalas na gunting. Ang bawat kilos niya ay kalmado at may bigat. Bumalik siya sa harap ni Marilu na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong pagkalito at pagkainis. Inilahad ni Clara ang kanyang kamay. Akin na ang card, mahinahon niyang sabi. Anong gagawin mo? Nagdududang tanong ni Marilu, ngunit ibinigay pa rin ito. Marahil ay iniisip na tatawag na si Clara sa bangko. Hinawakan ni Clara ang card gamit ang 2 kamay. Itinaas niya ito sa pagitan nila, kung saan malinaw itong makikita ng lahat. At sa isang mabilis at malakas na kilos, pinutol niya ito sa gitna. Isang malutong na clack ang umaling-awngaw sa nakabibinging katahimikan. 2 piraso na ngayon ang itim na card.
Nahulog ang mga ito sa mamahaling Persian rug na parang dalawang patay na dahon. Napaawang ang bibig ni Marilu. Ang mga kapatid ni Joey ay napasinghap. Tumingin silang lahat kay Clara na para bang nababaliw na ito. "Ano ang ginawa mo?" Sigaw ni Marilu. Ang boses ay umakyat sa galit. "Tinapos ko na," sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin, ngunit may bakal na determinasyon sa likod nito. "Hindi ako magbabayad para sa kahihiyan na si Joey mismo ang gumawa. Hindi ko sasagutin ang kasinungalingan ninyo." "Wala kang utang na loob," sigaw ng hipag niyang si Brenda. "Pagkatapos ng lahat ng ibinigay sa'yo ni Kuya." "Ibinigay? O binayaran para sa aking katahimikan?" Ganti ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. 10 taon akong naging perpektong asawa. 10 taon akong naniwala sa isang kasinungalingan. Tapos na ako dyan. Pinalalamon ka lang ng anak ko. Isa ka lang palamuti. Halos dumura na si Marilu sa galit. "Wala kang karapatan!" "Nagkakamali ka," sabi ni Clara. At sa unang pagkakataon, tuwid na tumayo siya sa harap ng kanyang biyenan. Hindi natatakot, hindi nahihiya. Ako ang asawa niya. At bilang asawa niya ako ang magdedesisyon. At ang desisyon ko, hindi ko gagastusin ang natitirang pera sa isang pekeng burol para pagtakpan ang baho ng pamilya ninyo. Tumalikod siya at kinuha ang kanyang cellphone. "Umalis na kayo. Ngayon din." Nagpatuloy ang sigawan at mga banta. Ngunit hindi na nakinig si Clara. Nagdial siya ng numero. Isang real estate agent, kaibigan niya noong college. "Lisa? Si Clara ito," sabi niya sa telepono, habang ang pamilya ni Joey ay padabog na lumalabas ng unit, nag-iiwan ng mga mura at sumpa. "Ibebenta ko ang kondo. Kailangan kong maibenta ito sa lalong madaling panahon." Nang sa wakas ay mag-isa na siya, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa lugar. Napasandal si Clara sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon, sa gitna ng sala na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay, sa wakas ay humagulhol siya. Ngunit hindi na ito iyak ng pighati. Ito ay iyak ng paglaya. Kinabukasan, sinimulan niyang ayusin ang mga gamit. Ang mga damit niya, ang mga gamit niya. Pagkatapos, ang pinakamahirap na bahagi, ang mga gamit ni Joey. Binuksan niya ang cabinet nito, ang mga mamahaling suit, ang mga branded na sapatos. Lahat ay ipinamigay niya. Bawat bagay na kanyang hinahawakan ay isang paalala ng kanilang buhay na kasinungalingan. Nang halos matapos na siya sa kanilang kwarto, napansin niya ang isang bahagi ng sahig na kahoy sa ilalim ng kama. Bahagya itong nakaangat. Dahil sa pag-usisa, sinubukan niyang iangat ito. Isa pala itong sikretong lagayan. Sa loob, may isang maliit na metal box. Inaasahan niyang makakita ng pera o alahas. Ngunit nang buksan niya ito, nanlamig ang kanyang buong katawan. Wala itong pera. Ang laman nito ay isang makapal na tumpok ng mga sulat. Mga sulat ng paniningil mula sa mga taong hindi niya kilala, mga lending company, at ang ilan ay mukhang sulat kamay na may mga pagbabanta. Nanginginig ang mga kamay ni Clara habang binubuklat niya ang mga papel. Mga utang. Malalaking utang na nakapangalan kay Joey. Ang mga petsa ay nagsimula pa 2 taon na ang nakalipas. Hindi lang yun. Sa ilalim ng mga sulat, may isa pang tumpok. Mga litrato. Ang puso ni Clara ay parang piniga hanggang sa mawalan ng hangin. Sa mga litrato, masayang magkayakap si Joey at ang babaeng hindi niya kilala. Siguro, ang babae sa condo unit kung saan siya namatay. Magkahawak ang kanilang mga kamay sa isang beach. Naghahalikan sa isang restaurant para silang isang normal at masayang mag-asawa. At sa likod ng isang litrato, may nakasulat, "Mahal kong Isabela, konting tiis na lang, malapit na tayong magkasama." Isabela, yun pala ang pangalan niya. Bumagsak si Clara sa sahig
Hawak ang mga litrato at ang mga sulat ng paniningil. Ang bigat ng katotohanan ay halos dumurog sa kanya. Ang kanyang kasal, ang kanyang buhay, lahat ay itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan at mga utang na hindi niya alam. Hindi lang siya niloko sa pag-ibig, niloko rin siya sa pinansyal. Ginamit siya. Ginamit ang pangalan niya. Ilang minuto siyang nanatiling tulala, nakatingin sa kawalan. Ang sakit ay napakalalim, ngunit sa ilalim ng sakit na yon, may ibang emosyon na nagsimulang umusbong. Galit, isang dalisay, at nag-aapoy na galit. Galit hindi lang kay Joey, kundi pati sa sarili niya. Paano siya naging ganito kabulag? Paano niya hinayaan ang sarili na maging isang dekorasyon lang sa buhay ng isang lalaki? Tumayo siya. Ang kanyang mga luha ay tuyo na. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pighati, kundi ng isang matigas na determinasyon. Pinagsama-sama niya ang mga sulat ng utang at ang mga litrato. Inilagay niya ang mga ito sa kanyang bag. Ito ang ebidensya. Ito ang kanyang bala. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ulit ang kanyang ahente. Lisa, may pagbabago sa plano. Kailangan nating ibenta ang unit sa pinakamataas na presyo na kaya nating makuha. At kailangan kong malaman kung may utang o pagkakasangla ba ang property na ito. Kinagabihan, habang inaayos niya ang huling mga gamit sa isang maliit na maleta, muling tumawag ang pamilya ni Joey. Hindi niya ito sinagot. Sunod-sunod na text message ang pumasok. Mga panunumbat, mga insulto, mga banta. Hindi niya ito pinansin. Kinuha niya ang isa sa mga natitirang picture frame sa bedside table. Isang litrato nila ni Joey noong kanilang kasal. Pareho silang nakangiti. Parehong mukhang masaya. Tinitigan niya ito ng matagal. Pagkatapos, dinala niya ito sa basurahan at binitiwan. Ang tunog ng nabasag na salamin ay ang huling tunog na narinig niya sa penthouse na yon. Bago siya tuluyang umalis, tumayo siya sa gitna ng malawak na sala. Ang lugar na dati ay puno ng mga kasangkapan at alaala ay halos wala ng laman. Pakiramdam niya ay isa siyang kaluluwa sa isang malaking mausoleum. Pero habang papalabas siya ng pinto, hindi niya naramdaman ang lungkot. Naramdaman niya ang gaan. Ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo, papunta sa elevator, may isang text message na pumasok sa lumang telepono ni Joey na dala-dala niya. Mula ito sa isang numerong hindi nakasave. Binuksan niya ito. Nasaan na ang bayad mo? Alam namin kung saan nakatira ang asawa mo. Biglang nanindig ang kanyang mga balahibo. Ang kalayaan na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng yelo ng takot. Napagtanto niya na ang pag-alis sa penthouse ay hindi lang pagtakas mula sa pamilya ni Joey. Ito ay pagtakas para sa kanyang buhay. Ang cellphone po ni Joey ay parang isang blok ng yelo sa kamay ni Clara. Ang mga salita sa screen ay tila umuukit sa kanyang isipan. Alam namin kung saan nakatira ang asawa mo. Biglang ang malawak at walang lamang penthouse ay naging isang kulungan. Ang bawat anino sa sulok ay tila gumagalaw. Ang bawat ugong ng aircon ay parang yabag ng mga paang papalapit. Ang pakiramdam ng kalayaan ay biglang naglaho, napalitan ng isang nanlalamig na takot na gumapang sa kanyang likuran. Dali-dali siyang tumakbo sa pinto at nilock ito. Isinagad ang bawat trangka na mahahanap niya. Sumilip siya sa peephole. Wala siyang nakita, kundi ang tahimik at mamahaling pasilyo. Ngunit pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya mula sa lahat ng dako. Bumalik siya sa gitna ng sala, yakap ang sarili. Ang galit na naramdaman niya kanina ay nabalutan ng takot. Sino ang mga taong ito? Gaano sila kadesperado? Kailangan niyang malaman ang lahat. Kailangan niyang harapin ang buong katotohanan. Gaano man ito kasakit. Inilabas niya ang laman ng metal box sa sahig. Pinaghiwa-hiwalay niya ang mga dokumento. Sa isang tabi, ang mga opisyal na sulat mula sa bangko, mga notice ng overdue payment sa housing loan at car loan.
Sa isa pang tabi, ang mga credit card statements na may mga bayarin na umaabot sa milyon-milyon. At sa gitna, ang pinakanakakatakot sa lahat, ang mga sulat kamay na resibo at mga papel na may marahas na paniningil. Walang pangalan ng kumpanya, tanging mga pangalan ng tao at mga numero ng telepono. Ang mga salita ay direkta at brutal, walang paumanhin, puno ng pagbabanta. Hindi ito ordinaryong utang. Ito ay utang sa mga taong hindi mo dapat kagalitan. Sa ilalim ng tumpok, nakita niya ang isang sobre na bahagyang naiiba, mas makapal. Nang buksan niya ito, hindi papeles ang laman, kundi mga liham. Mga liham ni Joey para kay Isabela. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa niya ang isa. Ang sulat kamay ni Joey ay pamilyar, ngunit ang mga salita ay parang lason. Isabela, mahal ko, alam kong nahihirapan ka na. Ako rin, araw-araw. Para akong namamatay sa loob ng bahay na yon. Si Clara, lalong lumalala ang sakit niya. Ayokong iwan siya sa ganitong kalagayan, pero para sa'yo, para sa kinabukasan natin, gagawin ko ang lahat. Konting panahon na lang. Pagkatapos nito, tayo na ang magkasama. Magiging malaya na tayo. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Clara. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa una. Hindi lang siya tinaksil. Ginawa pa siyang kontrabida sa sarili niyang kwento. Isang babaeng may malubhang sakit na nagiging pabigat. Isang kasinungalingan para lang makuha ni Joey ang gusto niya sa dalawang babae. Naramdaman niya ang pagduduwal, ang lahat ng alaala nila, ang mga ngiti, ang mga yakap, ang mga pangako ay nabahiran na ngayon ng lason ng panloloko. Doon na pagtanto ni Clara, hindi na siya ligtas dito. Ang bawat minuto na mananatili siya sa penthouse na ito, sa buhay na ito, ay panganib. Ang mga taong naghahanap kay Joey ay siya na ngayon ang hahanapin. Siya ang asawa. Siya ang naiwan. Sa mata nila, siya ang dapat magbayad. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, mabilis at tiyak, na parang kidlat. Kailangan niyang umalis. Ngayon na. Mabilis siyang kumilos. Binitbit niya ang nag-iisang maleta na inihanda niya. Inihagis niya sa loob ang ilang piraso ng damit, ang kanyang passport, at ang lahat ng natitirang pera na naitabi niya. Pinakaimportante sa lahat, inilagay niya ang metal box na puno ng ebidensya sa loob ng bag. Iyon na lang ang tanging sandata niya. Hindi siya nag-abala na mag-ayos. Hindi siya tumingin sa salamin. Ang babaeng nakatira dito, ang Mrs. Clara Santos, na asawa ng isang mayamang negosyante, ay kailangan ng mamatay. Handa na siyang umalis. Huling sulyap sa paligid. Walang bakas ng panghihinayang. Hawak na niya ang seradura ng pinto. Dahan-dahan itong pipihitin para hindi makalikha ng ingay nang biglang, "Blag! Blag! Blag!" Tatlong malalakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang yumanig sa buong unit, na halos magpatalon sa puso ni Clara, palabas ng kanyang dibdib. Hindi ito ordinaryong katok. Ito ay isang marahas na pagbalibag. Nanigas si Clara sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang paghinga ay huminto. "Joey! Alam naming nandyan ka!" Isang magaspang na boses ng lalaki ang sumigaw mula sa labas. "Buksan mo to, kung ayaw mong kami ang magbukas para sa'yo." "Blag! Blag!" Napaatras si Clara, papalayo sa pinto. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Dalawang lalaki, base sa mga boses, galit sila. At hindi sila aalis hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. "Wala kaming pakialam kung anong drama mo, Joey." Sigaw ng isa pa, mas malalim ang boses. "Ang pera namin! Nasaan na?" Napatakip ng bibig si Clara para pigilan ang anumang tunog na maaaring kumawala mula sa kanya. Naghahanap ang kanyang mga mata ng posibleng matataguan. Pero paano? Halos wala nang gamit ang unit. Para siyang isang daga na natrap sa isang walang lamang kahon. Blag! 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 Mas lumakas pa ang pagkalampag. Ang pinto na gawa sa matibay na kahoy
ay nagsimulang umuga sa bisagra nito. Alam ni Clara na segundo na lang ang bibilangin bago nila masira ang pinto. Ang kanyang isip ay kumaripas sa paghahanap ng solusyon. Hindi siya pwedeng mahuli. Ang service exit, ang daanan ng mga katulong sa likod ng kusina. Dahan-dahan na parang anino, gumapang siya palayo sa sala. Bawat galaw ay maingat para hindi makalikha ng ingay. Ang mga sigaw at pagkalampag mula sa labas ay nagsilbing takip sa kanyang pagtakas. Nakarating siya sa kusina. Nanginginig ang mga kamay niya habang inaabot ang trangka ng pinto sa service exit. Kinakalawang na ito dahil hindi halos nagagamit. Sa bawat pagpihit niya, lumilikha ito ng isang maliit na langit-ngit na sa kanyang pandinig ay kasing lakas ng isang kulog. Clack! Sa wakas, bumukas ito. Isinara niya ito ng dahan-dahan sa kanyang likuran. Sapat lang para hindi makalikha ng malakas na tunog. Nasa service hallway na siya ngayon, isang makitid at madilim na pasilyo na amoy alikabok at luma. Sa di kalayuan, naroon ang service elevator at ang hagdanan. Pinili niya ang hagdanan. Mas ligtas, mas tahimik. Dala ang kanyang maliit na maleta at ang bag na naglalaman ng kanyang kinabukasan. Tumakbo siya pababa ng hagdanan. Bawat palapag na kanyang nalalagpasan ay isang maliit na tagumpay. Ang tunog lang ng kanyang paghinga at ang mabilis na yabag ng kanyang mga paa ang kanyang naririnig. Hindi siya tumigil hanggang sa marating niya ang basement parking. Humihingal at basang-basa ng pawis, sumilip muna siya bago tuluyang lumabas ng pinto ng hagdanan. Tahimik ang paligid. Tumakbo siya patungo sa kanyang lumang kotse. Isang regalong binili niya para sa sarili bago pa man niya makilala si Joey, ang nag-iisang bagay na tunay na sa kanya. Nang paandarin niya ang makina, ang tunog nito ay parang musika sa kanyang pandinig. Habang minamaneho niya ito palabas ng basement, sumulyap siya sa rearview mirror, ang imahe ng marangyang gusali na naging kanyang tahanan at bilangguan. Sa loob ng 10 taon ay unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyan ng naglaho. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala siyang plano. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang magpatuloy sa pagmamaneho, papalayo sa syudad, papalayo sa buhay na halos sumira sa kanya. Humigpit ang hawak niya sa manibela. Ang mga buto sa kanyang mga daliri ay namumuti. Ang takot ay nandyan pa rin. Ngunit sa ilalim nito, may bagong damdamin na lumitaw, isang matibay at hindi mapapantayang determinasyon na mabuhay. Hindi na siya si Mrs. Clara Santos, ang asawang palamuti. Simula sa gabing ito, siya na lang si Clara at iyon ay sapat na. Nagmaneho si Clara ng walang direksyon sa loob ng maraming oras. Iniwan niya ang maningning na mga ilaw ng syudad at pinalitan ito ng kadiliman ng mga probinsya na dinadaanan niya. Nang sa wakas ay bumigay na ang kanyang katawan sa pagod. Huminto siya sa isang maliit na bayan na hindi niya kailanman narinig, San Isidro. Ang pangalan ay tila isang magandang senyales. Naghahanap siya ng murang apartment na mauupahan at natagpuan ang isang maliit na kwarto sa itaas ng isang panaderya. Ang amoy ng bagong lutong pandesal ang gumising sa kanya kinabukasan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, gumising si Clara na hindi napapaligiran ng marmol at salamin. Hinaplos ng sinag ng araw ang kanyang mukha mula sa isang maliit na bintanang kahoy. Naririnig niya ang huni ng mga ibon at ang tunog ng mga tricycle sa di kalayuan. Walang ugong ng traffic, walang artipisyal na lamig ng aircon. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang katawan niya ay masakit dahil sa pagod at tensyon, ngunit ang kanyang puso ay magaan. Dito, sa simpleng kwartong ito, naramdaman niya ang kapayapaan na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng kanilang malapalasyong penthouse. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan niyang buuin ang kanyang bagong buhay. Gamit ang natitirang pera
Mula sa pagbebenta ng iilang alahas na tunay na sa kanya, naghahanap siya ng maliit na pwesto para magtayo ng negosyo. Natagpuan niya ang isang luma at maalikabok na espasyo sa tabi ng isang tindahan ng mga halaman. Matagal na itong abandonado. Ngunit nang tumayo si Clara sa harap ng maruming salamin nito, hindi niya nakita ang dumi at alikabok. Ang nakita niya ay potensyal. Nakita niya ang isang bagong simula. Siya mismo ang naglinis. Siya ang nagpintura ng mga pader ng kulay puti. Siya ang nagkumpuni ng mga lumang estante. Bawat pagod, bawat patak ng pawis ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan. Ito ay sa kanya. Pinaghirapan niya. Isang hapon, habang hirap na hirap siyang buhati ng isang malaking paso na binili niya para sa labas ng tindahan, isang lalaki ang lumapit. "Tulungan na kita, miss," sabi nito sa isang mahinahon na boses. Nag-angat ng tingin si Clara. Nakita niya ang isang lalaking nasa mid-30s, katamtaman ng taas, at may simple ngunit malinis na anyo. Siya ang may-ari ng katabing plant shop. Bago pa man siya makasagot, binuhat na nito ang paso na parang walang kabigat-bigat at inilagay sa pwestong gusto niya. "Salamat," sabi ni Clara. Medyo nahihiya-hiya. "Ako si Clara." "Marco," sagot ng lalaki na may kasamang isang tipid ng ngiti. Pagkatapos ay tumangulang ito at bumalik na sa kanyang tindahan. Hindi ito pala salita, ngunit naramdaman ni Clara ang kabaitan nito. Ilang araw pa ang lumipas at sa wakas, binuksan niya ang kanyang munting tindahan. Pinangalanan niya itong Clara's Blooms. Ang unang display sa bintana ay isang simple ngunit eleganteng arrangement ng mga puting rosas at baby's breath. Buong araw siyang naghintay. May mga dumadaan, sumusulyap, ngunit walang bumibili. Nagsimula na siyang panghinaan ng loob. Nang magtatakip silim na, isang matandang babae na may baston ang pumasok. Ngumiti ito habang inililibot ang kanyang paningin sa mga bulaklak. "Napakaganda naman dito, Hija," sabi ng matanda. "Bagong bukas lang ba ito?" "Opo, Lola. Ngayon pong araw," sagot ni Clara na may ngiti na rin. "Gusto ko sana ng isang bouquet para sa anibersaryo namin ng yumaong asawa ko." Buong puso na gumawa si Clara ng isang arrangement. Pinili niya ang pinakamagagandang bulaklak. Nang matapos niya, ang mga mata ng matanda ay nagningning. "Napakaganda," sabi nito. Ang boses ay puno ng emosyon. "May talento ka talaga, Hija." Iniabot ng matanda ang bayad. Iyon ang unang kita ni Clara. Isang perang pinaghirapan niya mula sa sarili niyang talento at kamay. Habang hawak niya ang pera, naramdaman niya ang isang mainit na agos ng pag-asa sa kanyang dibdib. Kaya niya pala. Kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Nang gabing iyon, pagkatapos isara ang tindahan, naupo siya sa isang maliit na upuan sa labas. Pagod na pagod, ngunit masaya. Tinitigan niya ang kanyang maliit na tindahan. Ang pangalan nito ay maliwanag na nakasulat sa itaas. Ito ang kanyang santuwaryo, ang kanyang bagong simula. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tingnan ang oras. Ngunit isang notifikasyon mula sa Facebook ang bumungad sa kanya. Isang post kung saan nakatag ang luma niyang account. Napakunot ang noo niya at binuksan ito. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Isang mahabang post mula sa hipag niyang si Brenda. At sa ibabaw nito ang kanyang litrato noong kasal, nakangiti at walang kamalay-malay. Ang pamagat ng post, "Ang asawang iniwan kami sa gitna ng aming pagluluks." Ang mga salita sa ibaba ay puno ng kasinungalingan na tinakasan niya ang kanyang mga responsibilidad, na ninakaw niya ang pera ng pamilya, na isa siyang walang pusong asawa na mas inisip pa ang sarili kaysa sa pagluluksa para sa yumaong asawa. Nanginginig ang kamay ni Clara habang nag-i-scroll siya. Daan-daang shares, libo-libong komento, mga salita ng galit at pagkutya
mula sa mga taong hindi man lang siya kilala. Ang kapayapaan na unti-unti niyang itinatayo ay biglang gumuho, dinurog ng isang klik lang. Natagpuan na naman siya ng nakaraan. At ngayon, sinisira nito ang kanyang pangalan bago pa man niya ito mabuo muli. Para siyang binuhusan ng nagyeyelong tubig. Hawak ang cellphone, paulit-ulit na binasa ni Clara ang mga salita hanggang sa manlabo ang kanyang paningin. Ang bawat komento ay parang maliliit na punyal na tumutusok sa kanyang dibdib. "Gold digger!" sabi ng isa. "Walang utang na loob. Palamunin lang pala." "Karmahin ka sana, girl. Kitang-kita sa mukha mo na mukha kang pera." Kawawa naman si Sir Joey at ang pamilya niya. Nakakaiyak. Sino ang mga taong ito? Mga estranghero na walang alam sa kanyang sakit, sa kanyang mga luha, sa 10 taon ng kasinungalingan na tiniis niya. Paano nila siya nahuhusgahan ng ganito kadali? Isinara niya ang app. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang munting tindahan na nagsilbing kanyang santuwaryo ay biglang parang naging isang entablado. At siya ang sentro ng isang sirko, pinagtatawanan at hinuhusgahan ng lahat. Ang hiya ay parang isang makapal na kumot na bumalot sa kanya, nakakasakal. Kinabukasan, ang epekto ng post ay naging totoo at masakit. Ang mga ngiti ng mga kapitbahay na nakakasalubong niya ay napalitan ng mga mapanuring tingin at bulungan. Ang iilang customer na nagsimulang maging regular ay hindi na nagpakita. Isang babae na nag-order ng bulaklak para sa binyag ang tumawag para kanselahin ito. "Pasensya na, Miss Clara," sabi ng babae sa telepono. "Ang boses ay alanganin. Sa iba na lang pala ako o-order." Hindi na nagtanong si Clara. Alam na niya ang dahilan. Buong araw siyang naupo sa loob ng kanyang tindahan na halos walang benta. Ang bawat taong dumadaan sa labas na sumusulyap sa loob ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang bayan na dati ay tila isang lugar ng pag-asa ay nagiging isang kulungan ng kahihiyan. Mula sa kanyang pwesto, nakikita niya si Marco sa katabing tindahan nito, tahimik na nag-aayos ng kanyang mga halaman. Paminsan-minsan, nagtatama ang kanilang mga mata. Walang sinasabi si Marco, ngunit sa tingin nito, walang paghusga, tanging isang tahimik na pag-aalala. Kinahapunan, 2 babae ang huminto sa tapat ng tindahan ni Clara. Kunwari tumitingin sa mga bulaklak, ngunit ang kanilang mga boses ay sadyang nilalakasan para marinig. "Ito raw yung babae sa Facebook, Mare," sabi ng isa. "Tingnan mo, parang anghel ang mukha, pero demonyo pala ang ugali." Oo nga, iniwan daw ang pamilya ng asawa pagkatapos mamatay. Grabe. No. Hindi na napigilan ni Clara ang pag-init ng kanyang mga mata. Yumuko siya, nagkunwaring may inaayos sa ilalim ng counter para itago ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Biglang, narinig niya ang boses ni Marco. "Magandang hapon po," mahinahong sabi niya sa 2 babae. "May bibilhin po ba kayo? Kung wala po, mas maganda po siguro kung hindi tayo gagawa ng ingay dito. Nakakaistorbo po tayo sa negosyo ng iba." Ang kanyang boses ay hindi galit, ngunit mayroon itong bigat at awtoridad. Napahiya ang 2 babae at dali-daling umalis. Sumilip si Clara. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita niyang bumalik si Marco sa kanyang tindahan na parang walang nangyari. Hindi ito tumingin sa kanya. Hindi ito humingi ng pasasalamat. Ngunit ang simpleng kilos na yon ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Ipinagtanggol siya nito. Nang oras na para magsara, pakiramdam ni Clara ay pasan niya ang buong mundo. Pagod ang kanyang katawan, ngunit mas pagod ang kanyang kaluluwa. Habang ibinababa niya ang steel shutter ng kanyang tindahan, lumapit si Marco. Wala itong sinabi. Sa halip, iniabot nito sa kanya ang isang paper cup ng mainit na kape at isang maliit na paso na may lamang cactus. Tiningnan ni Clara ang maliit na halaman na may mga tinik.
Matibay ang mga ito, sabi ni Marco. Sa wakas ay nagsalita. Ang kanyang boses ay mababa at banayad. Kahit hindi mo masyadong alagaan, nabubuhay. Kahit sa gitna ng tagtuyot, matibay sila. Tulad mo. Tumingin si Clara sa mga mata ni Marco at doon nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa iba. Pag-unawa, paniniwala. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit hindi na ito luha ng hiya. Ito ay luha ng pasasalamat. Salamat! Halos pabulong niyang sabi. Isang tipid na ngiti lang ang isinagot ni Marco bago ito tumalikod at pumasok sa sarili nitong tindahan. Naiwan si Clara sa labas, yakap ang mainit na kape at ang maliit na cactus. Sa gitna ng digmaan na sinimulan ng kanyang nakaraan, isang estranghero ang nagbigay sa kanya ng sandata. Hindi para lumaban, kundi para magpatuloy. Gumaan ang kanyang pakiramdam, ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Nang gabing iyon, habang nag-aayos siya para matulog, nagsimulang pumatak ang isang mahinang ambon. Sumilip siya sa bintana ng kanyang apartment na nakatanaw sa kalsada sa ibaba. Ang liwanag mula sa poste ay nagbigay ilaw sa kanyang ngayon ay sarado ng tindahan. At doon, sa gitna ng ambon, may isang taong nakatayo. Isang babae. Nakasuot ng madilim na damit at bahagyang nakatakip ng isang scarf ang kanyang mukha. Nakatayo lang ito roon, hindi gumagalaw, nakatitig ng diretso sa pinto ng Clara's Blooms. Kinabahan si Clara. Sino yon? Biglang humangin ng malakas at bahagyang inilipad ang scarf na nakatakip sa mukha ng babae. Sa ilalim ng liwanag ng poste, sa isang saglit na sandali, nakita ni Clara ang mukha nito ng malinaw. Ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Kilalang-kilala niya ang mukhang iyon. Siya si Isabela, ang babae sa mga litrato, ang kabit ni Joey. Nanigas si Clara sa tabi ng bintana. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kahoy na hamba. Ang paghinga niya ay tila nahinto sa kanyang lalamunan. Si Isabela. Dito, sa harap ng kanyang bagong buhay, ang unang pumasok sa kanyang isip ay galit. Isang nag-aalab na galit na nagpainit sa kanyang dugo. Ano ang ginagawa nito dito? Para manggulo? Para ipamukha sa kanya na siya ang nanalo? Para kunin ang anumang natitira pa? Pinanood niya ang babae sa ibaba. Hindi ito gumagalaw. Nakatayo lang ito sa gitna ng ambon. Isang malungkot na anino. Nakatitig sa kanyang tindahan na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Isang bahagi ni Clara ang gustong bumaba at sigawan ito. Itaboy. Isampal sa mukha nito ang lahat ng sakit at kahihiyan na idinulot nito sa buhay niya. Ngunit may pumigil sa kanya. Sa postura ni Isabela, walang paghahamon, walang pagmamataas, tanging pag-aalinlangan at takot. Huminga ng malalim si Clara. Hindi na siya ang dating babae na nagtatago. Hindi na siya tatakbo. Kailangan niyang harapin ito anuman ang mangyari. Kumuha siya ng payong at dahan-dahang bumaba ng hagdan. Ang bawat baitang ay tila may sariling bigat. Paglabas niya sa kalye, ang malamig na hangin at ambon ay sumalubong sa kanya. Naglakad siya papalapit. Sa bawat hakbang niya, mas lalong lumilinaw ang itsura ni Isabela. Mas payat ito kaysa sa mga litrato. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at ang mga balikat nito ay bahagyang nakayuko na parang may pasan na mabigat. Nang ilang talampakan na lang ang layo nila sa isa't isa, tumigil si Clara. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mata ni Isabela, walang galit. Ang nakita ni Clara ay ang parehong takot na naramdaman niya noong gabing tumakas siya mula sa penthouse. Anong kailangan mo? Tanong ni Clara. Ang boses ay mas matigas kaysa sa inaasahan niya. Umiling si Isabela at isang luha ang pumatak mula sa mata nito. Humalo sa ambon sa kanyang pisngi. Hindi ako naparito para manggulo. Ang boses nito
ay mahina at nanginginig. Naparito ako para magbabala. Napakunot ang noo ni Clara. Magbabala? Saan? Kay Joey, sabi ni Isabela, at sa pagbanggit pa lang ng pangalan, isang panibagong panginginig ang dumaan sa katawan nito. Ang mga utang niya, hindi lang sa bangko, hindi lang sa mga credit card, may mga tao, mga mapanganib na tao, ang pinagkakautangan niya. Alam ko na yan, malamig na sagot ni Clara, kahit na ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Hindi, giit ni Isabela, umiling ito ng mas mabilis. Hindi mo alam ang lahat, hindi mo alam kung gaano sila kadesperado. Hinahanap ka nila, Clara. Pero hindi lang ikaw, hinahanap din nila ako. Hinubad ni Isabela ang suot na scarf at nakita ni Clara ang mahahabang pasa sa leeg nito, bahagyang natatakpan ng makeup. Napasinghap si Clara. Pinuntahan nila ako. Halos pabulong na, sabi ni Isabela. Sinaktan nila ako. Sinabi nila na kung hindi ko sila mababayaran, hahanapin nila ang tunay na asawa, ikaw, at sisiguraduhin nilang magbabayad ka. Biglang naunawaan ni Clara. Ang pagdating ni Isabela ay hindi isang pag-atake. Ito ay isang desperadong sigaw para sa tulong at isang babala. Pareho silang biktima ng parehong lalaki. Pareho silang nalagay sa panganib dahil sa kasakiman at panloloko ni Joey. Pumasok ka muna, sabi ni Clara. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng awa at pag-iingat. Sa loob ng maliit na tindahan, sa gitna ng dilim na nababasag lang ng ilaw mula sa poste sa labas, umupo sila. Inilabas ni Isabela ang isang maliit at lumang notebook mula sa kanyang bag. Itinulak niya ito sa ibabaw ng mesa papunta kay Clara. Ano to? Tanong ni Clara. Diary ni Joey, sagot ni Isabela. Pero hindi tungkol sa nararamdaman niya. Tungkol sa pera. Diyan niya isinulat ang lahat. Ang mga pangalan, ang mga halaga, ang mga ilegal na transaksyon, maging ang mga pangalan ng politiko na kasabwat niya. Itinago niya ito sa unit ko. Siguro akala niya mas ligtas doon. Binuksan ni Clara ang notebook. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay ni Joey. Mga numero, mga petsa, mga code name. Ito ang ebidensya ng lahat ng kanyang mga kasalanan. Isang bomba na maaaring sumabog anumang oras. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Tanong ni Clara. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Isabela. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Isabela. Dahil niloko niya rin ako, sinabi niya sa akin na may taning na ang buhay mo, na mamamatay ka na sa sakit. Sinabi niya na hinihintay niya lang ang tamang panahon para maging malaya kami. Naniwala ako. Isang tanga, sabi niya. Ang huling salita ay puno ng pagkasuklam sa sarili. Gusto ko lang mawala na, magtago, kalimutan ang lahat ng ito. Pero alam ko na hindi nila ako titigilan hanggat hindi sila nababayaran. At alam ko na ikaw ang susunod nilang pupuntiryahin. Tumingin si Isabela kay Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang desperadong pakiusap. Hindi ako humihingi ng tawad dahil alam kong wala akong karapatan. Pero binibigay ko yan sa'yo. Gamitin mo ito para protektahan ang sarili mo. Baka ito lang ang tanging paraan para makalaya tayong pareho. Matagal na hindi nagsalita si Clara. Hinawakan niya ang notebook. Ang bigat nito ay hindi lang dahil sa papel. Ito ang bigat ng katotohanan, ang bigat ng panganib, at ang bigat ng isang hindi inaasahang alyansa sa babaeng dapat ay kaaway niya. Nang paalis na si Isabela, huminto ito sa may pinto. Mag-iingat ka, Clara, sabi nito, hindi lumingon. At pagkatapos ay naglakad na ito palayo sa dilim, na wala na parang isang multo. Naiwan si Clara sa loob ng kanyang tahimik na tindahan, hawak ang notebook. Ang multo ng nakaraan ay hindi lang bumisita. Nag-iwan ito ng isang regalo, isang mapanganib na regalo
na maaaring maging susi sa kanyang kaligtasan o maging dahilan ng kanyang kapahamakan. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Ang tunog ay nakakabingi sa katahimikan. Isang hindi rehistradong numero. Nanginginig ang kanyang kamay nang sagutin niya ito. Hello? Walang sumagot sa simula. Tanging isang mabigat na paghinga ang kanyang narinig. Pagkatapos, isang malamig at walang emosyon na boses ng lalaki ang nagsalita. Mrs. Clara Santos, alam na namin kung nasaan ka. May 3 araw ka para bayaran ang utang ng asawa mo. Click! Ibinaba ang tawag. Nanigas si Clara. Ang babala ni Isabela ay naging isang katotohanang nakakakilabot. Natagpuan na siya at ang oras niya ay paubos na. Ang mga salita mula sa telepono ay umalingaw-ngaw sa isip ni Clara na parang isang hatol. Alam na namin kung nasaan ka. Isang alon ng purong lagim ang bumalot sa kanya. Mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya sa penthouse. Dati, tumatakas siya mula sa isang hindi kilalang panganib. Ngayon, ang panganib ay may mukha na, may boses, at alam nito kung saan siya matatagpuan. Ang unang bumalik sa kanya ay ang instinct na tumakbo. Muli, dali-dali siyang umakyat sa kanyang apartment. Binuksan niya ang kanyang aparador at walang isip na inihagis ang kanyang mga damit sa ibabaw ng kama. Saan siya pupunta? Hindi niya alam. Basta kailangan niyang umalis. Bago pa matapos ang 3 araw, bago pa sila bumalik. Habang nag-iimpake siya, ang mga kamay ay nanginginig at ang mga luha ay bumabagsak sa kanyang mga damit. Isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Si Marco, ang kanyang kalmadong mukha, ang kanyang mabait na mga mata, ang cactus sa kanyang bintana. Isang bahagi niya ang gustong tumakbo sa kanya, humingi ng tulong. Ngunit agad niyang iwinaksi ang ideya. Hindi. Dinamay na siya ni Joey. Hindi niya idadamay ang isa pang inosenteng tao sa gulo na ito. Ang pag-alis ng walang paalam ay ang pinakamabait na bagay na maaari niyang gawin para kay Marco. Kinabukasan, maaga siyang nagbukas ng tindahan, hindi para magbenta, kundi para magligpit. Bawat bulaklak na kanyang inaayos, bawat ribbon na kanyang itinatabi, ay parang isang pamamaalam. Ang munting pangarap na ito, na halos abot kamay na niya, ay kailangan na niyang iwan. Pumasok si Marco sa kanyang tindahan. May dalang 2 tasa ng kape, gaya ng dati. Ngunit ngayon, nang makita niya ang mga kahon at ang itsura ni Clara, na puno ng pag-aalala, nawala ang ngiti sa mukha nito. Aalis ka? Tanong niya. Ang boses ay direkta. Walang paligoy-ligoy. Hindi makatingin ng diretso si Clara. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa pag-aayos ng mga bulaklak sa isang kahon. May kailangan lang akong asikasuhin sa syudad. Isang halatang kasinungalingan. Inilapag ni Marco ang mga tasa ng kape sa counter. Hindi siya umalis. Clara, sabi niya, ang boses ay mas malumanay ngunit mas matatag. Tumingin ka sa akin. Dahan-dahan, nag-angat ng tingin si Clara. Nakita niya ang sinseridad at malalim na pag-aalala sa mga mata ni Marco. Gumuho ang pader na itinatayo niya. May problema ba? Dahil ba sa post sa Facebook? Tanong ni Marco. Huwag mong pansinin yon. Alam ng mga totoong tao dito kung ano ang totoo. Umiling si Clara. Isang tawa na walang saya ang kumawala sa kanya. Sana ganoon lang kadali, Marco. Sana tsismis lang ang problema ko. Kung gayon, ano? Hinawakan ni Marco ang kanyang braso, isang magaan ngunit matatag na hawak. Hindi ka aalis. Hindi ka mag-isa dito. Sabihin mo sa akin. Ang kabaitan sa kanyang boses, ang init ng kanyang kamay, iyon ang nagpabigay sa kanya. Humagulol si Clara at sa pagitan ng kanyang mga hikbi, ikinuwento niya ang lahat. Ang mga utang ni Joey, ang mga nagbabanta, ang pagbisita ni Isabela, ang tawag kagabi. Habang nagsasalita siya, nakikinig lang si Marco. Hindi siya sumabat, hindi siya nanghusga.
Nang matapos si Clara, ang tanging sinabi niya ay, "Hindi ka aalis." Bago pa man makasagot si Clara, isang malakas na tunog ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Bang! Ang salaming pinto ng Clara's Blooms ay nabasag at nagkalat sa sahig. Dalawang malalaking lalaki ang pumasok. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Ang kanilang mga mata ay malamig na parang yelo. Sila ang mga boses sa telepono. "Gandang umaga, Mrs. Santos," sabi ng isa, na may mapanuyang ngiti. "Mukhang nag-iimpake ka na. Aalis ka ba nang hindi nagpapaalam?" Automatikong itinulak ni Marco si Clara sa likuran niya, nagsisilbing panangga. "Sino kayo? Umalis kayo dito." Tumawa ang ikalawang lalaki, isang masamang tawa. "At sino ka naman? Boyfriend? Bayani?" Lumakad ito papalapit at sa isang mabilis na kilos, itinulak nito ang isang estante na puno ng mga plorera. Bumagsak ang mga ito sa sahig, lumikha ng isang nakakatakot na tunog ng nababasag na babasagin at nasisirang mga bulaklak. Napasigaw si Clara, ang kanyang munting tindahan, ang kanyang pangarap, dinudurog sa harap niya. "Huwag ninyong gawin yan," sigaw ni Marco at sumugod siya sa lalaki. Ngunit dalawa sila laban sa isa. Nahawakan ng unang lalaki si Marco mula sa likod, habang ang ikalawa ay nagpakawala ng isang malakas na suntok sa sikmura ni Marco. Napayuko si Marco, hirap huminga. "Marco!" sigaw ni Clara, puno ng takot. "Huwag kang makialam dito, bata," sabi ng lalaking sumuntok at itinulak si Marco sa sahig. Lumapit ang lalaki kay Clara, napaurong siya hanggang sa mapasandal siya sa pader. "Nasaan na ang pera, Mrs. Santos? Ang pasensya ng boss namin ay nauubos na." Nanginginig si Clara, hindi makasagot. Kinuha ng lalaki ang maliit na paso ng cactus na bigay ni Marco, na nakapatong sa counter. Pinaglaruan niya ito sa kanyang kamay. "Alam mo, ang asawa mo, marami siyang sinasabi, maraming pangako, pero laging napapako." Itinaas niya ang paso. "2 araw na lang ang natitira sa'yo." Pagkatapos, binitiwan niya ito. Ang maliit na paso ay bumagsak sa sahig at nabasag. Ang lupa ay kumalat. At ang munting cactus ay napunta sa gitna ng mga bubog. 2 araw, pag-uulit ng lalaki. Itinuro nito si Marco na hirap pa ring bumangon. "Kung hindi, itong kaibigan mo ang susunod na mababasag." Pagkatapos noon, tumalikod na sila at naglakad palabas, na parang walang nangyari. Iniwan ang wasak na tindahan at ang 2 taong puno ng takot. Nilapitan ni Clara si Marco. Tinulungan itong umupo. May dugo sa gilid ng labi nito. "Marco, nasaktan ka ba?" Hindi sumagot si Marco. Tumingin lang ito sa paligid. Sa mga basag na plorera, sa mga nagkalat na bulaklak, sa dinurog na cactus, at sa mukha ni Clara na basang-basa ng luha. Lahat ay nawala. Ang kapayapaan, ang kaligtasan, ang pag-asa. Doon, sa gitna ng mga durog na pangarap, naramdaman ni Clara ang ganap na kawalan ng pag-asa. Siya ang may kasalanan. Siya ang nagdala ng panganib. Ang bawat taong lalapit sa kanya ay mapapahamak. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap niya ang isang numero sa kanyang contacts. Isang numero na naisip niyang hinding-hindi na niya tatawagan ulit. Si Marilu. Susuko na siya. Ibibigay niya ang lahat. Sasabihin niya kung nasaan ang natitirang pera. Gagawin niya ang lahat para lang itigil na ito. Para lang mailigtas si Marco. Dinial niya ang numero. Ang puso niya ay kasing bigat ng tingga. Handa na siyang sumuko. Itinapat ni Clara ang cellphone sa kanyang tainga. Isang ring, 2. Sa bawat pagtunog, nararamdaman niya ang unti-unting pagkamatay ng kanyang kaluluwa. Ito na ang pagsuko. Ito na ang pagbabalik sa hawla. Bago pa man may sumagot sa kabilang linya,
Isang kamay ang dahan-dahang kumuha ng cellphone mula sa kanya. Huwag! Ang boses ni Marco ay mahina at hirap dahil sa sakit. Ngunit puno ito ng hindi natitinag na determinasyon. Tumingin si Clara sa kanya. Pinupunasan ni Marco ang dugo sa kanyang labi gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang mga mata nito, kahit na may bahid ng sakit, ay nag-aalab. Huwag kang susuko, Clara, sabi niya. Kapag ginawa mo yan, sila ang mananalo. Habang buhay ka na nilang hahawakan sa leeg. Pero Marco, ikaw, nasaktan ka dahil sa akin. Humikbi si Clara. Ang tindahan ko, wasak na. Wala na akong laban. Mayroon, giit ni Marco. Umupo ito ng tuwid. Pinipilit na huwag ipakita ang sakit. Mayroon tayong laban. Kinuha niya ang kamay ni Clara. Nasaan ang notebook na binigay sa'yo ni Isabella? Nag-alinlangan si Clara sandali. Pagkatapos ay kinuha niya ito mula sa kanyang bag at iniabot kay Marco. Binuklat ni Marco ang mga pahina. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga nakasulat, mga pangalan, numero, petsa. Siya na laging kalmado at tahimik ay may biglang talas sa kanyang tingin. Ito, sabi niya, itinuturo ang isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas. Congressman De Villa, sabi dito, tumanggap siya ng malaking halaga mula kay Joey at itong mga taong naniningil. Ang pangalan ng kumpanya nila ay nakalista bilang isa sa mga security provider ng congressman. Tumingin siya kay Clara. Hindi lang sila simpleng loan sharks, Clara. Sila ay mga tauhan ng isang makapangyarihang tao. Kaya sila ganito kalakas ang loob. Lalo akong walang laban kung ganoon, sabi ni Clara, nawawala ng pag-asa. Nagkakamali ka, sabi ni Marco. Dahil dito, mas malaki ang takot nilang mabisto. Ang notebook na ito ang huling baraha mo at kailangan nating laruin ito ng tama. Isang plano ang unti-unting nabuo sa pagitan nilang dalawa. Isang mapanganib na plano, isang sugal, ngunit ito na lang ang natitira sa kanila. Habang nag-uusap sila, isang malakas na boses ang naririnig nila mula sa labas. Clara, lumabas ka dyan. Alam kong nandyan ka. Babae kang walang utang na loob. Si Marilu. Dumating ito na parang isang buhawi kasama ang kanyang anak na si Brenda. Nakatayo sila sa gitna ng mga nagkalat na bubog at bulaklak. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit. Ayan ang napala mo sa katigasan ng ulo mo. Sigaw ni Marilu, itinuturo ang wasak na tindahan. Tingnan mo, ito ang karma mo sa pag-iwan na ba sa amin. Ngayon, wala ka nang babalikan. Pulubi ka na. Ang mga kapitbahay ay nagsimula ng maglabasan na curious sa kaguluhan. Huminga ng malalim si Clara. Ito na. Oras na para harapin ang lahat. Lumabas siya ng tindahan, kasunod si Marco na bahagyang naglalakad ng paika-ika. Ano ang kailangan ninyo? Tanong ni Clara. Ang boses ay kalmado. Ang pera, ang mana ni Joey. Sigaw ni Brenda. Nalaman namin na ibinenta mo ang kondo. Nasaan ang pera? Karapatan namin yon. Wala ng pera, sagot ni Clara. At lalong wala kayong karapatan. Sinungaling. Akma siyang sasampalin ni Marilu, ngunit humarang si Marco. Huwag ninyo siyang saktan, babala ni Marco. At sino ka naman para makialam dito? Tiningnan ni Marilu si Marco mula ulo hanggang paa. Kaya pala. May bago ka na agad, Clara? Ganyan ka ba kabilis makalimot sa anak ko? Ang kati mo. Ang mga salita ay matatalim, ngunit hindi na ito tumatalab kay Clara. Tumingin siya sa kanyang biyenan. Hindi na may takot, kundi may awa. Tapos na ba kayo? Tanong ni Clara. Sakto sa sandaling iyon. Dalawang pamilyar na lalaki ang lumitaw sa dulo ng kalsada. Dahan-dahang naglalakad palapit. Ang mga tauhan ng congressman. Bumalik sila. Nanlamig ang dugo ni Clara, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado.
Ito ang pagkakataon. Speaking of utang, sabi ni Clara, ang boses ay sapat na para marinig ng papalapit na mga lalaki. Baka gusto ninyong malaman, Tita Marilu, na ang mana na hinahanap ninyo ay hindi pera, kundi isang listahan ng mga utang na iniwan ng magaling ninyong anak. Nang makita ng dalawang lalaki si Marilu at ang atensyon ng mga tao, bahagya silang natigilan. At ang mga utang na yon, pagpapatuloy ni Clara, tinitingnan ngayon ng diretso ang dalawang lalaki, ay hindi lang sa bangko, kundi sa mga taong katulad nila, mga taong nagtatrabaho para kay Congressman De Villa. Sa pagbanggit ng pangalan ng congressman, nagbago ang anyo ng dalawang lalaki. Ang kanilang pagiging kampante ay napalitan ng pag-aalala. Inilabas ni Clara ang kanyang cellphone, ang notebook ni Joey, na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng transaksyon nila ng congressman. Isang kopya ay nasa abogado ko na, at isa pa, ipinadala ko na sa email ng isang investigative journalist. Anumang oras na may mangyaring masama sa akin o sa mga kaibigan ko, automatikong lalabas ang lahat ng yan. Isang ganap na katahimikan ang bumalot sa kalye. Si Marilu at Brenda ay walang masabi. Ang dalawang goons ay nagkatinginan, hindi sigurado sa kanilang susunod na gagawin. Hindi ninyo ako mapapatahimik, sabi ni Clara. Ang boses ay matatag na parang bato. Hindi na ako tatakbo. Ang panloloko ni Joey ay hindi ko kasalanan at lalong hindi ko ito babayaran. Kung gusto ninyo ng pera, singilin ninyo ang pamilya niya na nakinabang sa bawat sentimo na inutang niya. Tumingin siya kay Marilu. Gusto ninyo ng pera? Sila ang hanapan ninyo ng bayad. Ang dalawang lalaki na ngayon ay nasa ilalim na ng atensyon ng publiko at may panganib na madamay ang kanilang amo ay dahan-dahang napaatras. Nagpalitan sila ng isang tingin na puno ng banta. Ngunit alam nilang talo na sila sa pagkakataong ito. Tumalikod sila at mabilis na naglakad palayo. Si Marilu ay naiwang nakatayo roon. Ang mukha ay namumutla. Ang kanyang huling pag-asa para makakuha ng pera ay biglang naging isang malaking panganib para sa kanya. Ang mga mangungutang ay siya na ngayon ang hahabulin. Sa gitna ng lahat ng tensyon, isang sirena ng pulis ang unti-unting narinig. Papalakas ng papalakas. Lihim na tumawag si Marco sa pulis kanina pa. Nang dumating ang police mobile, ang perpektong gulo ay sumalubong sa kanila. Si Marilu at Brenda ay nataranta. Ang mga usisero ay nagsimulang magbigay ng kanilang mga salaysay. At sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Clara sa tabi ni Marco. Hindi na siya biktima, hindi na siya tumatakbo. Sa wakas, lumaban siya. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya na baka sakali manalo siya. Ang pagdating ng mga pulis ay parang isang malakas na ulan na tumapos sa isang nakakapasong sunog. Ang kaguluhan ay dahan-dahang humupa, napalitan ng isang organisadong proseso ng pagkuha ng mga testimonya. Kinuha ang pahayag ni Clara at Marco. Ang notebook ni Joey ay opisyal nang isinumite bilang ebidensya. Si Marilu at Brenda na walang maisagot sa mga tanong ng pulis tungkol sa mga loan sharks ay isinama sa istasyon para sa karagdagang pagtatanong. Ang kanilang pag-alis ay hindi na maingay. Puno ito ng isang nakakabinging kahihiyan. Nang sa wakas ay umalis na ang lahat. Ang naiwan na lang ay ang katahimikan at ang wasak na tindahan. Tumingin si Clara sa paligid. Ang sahig ay puno ng bubog, putik, at mga sirang tangkay ng bulaklak. Ang bintana ay basag. Ang mga estante ay nakatumba. Ito ay isang larawan ng pagkawasak. Ngunit sa halip na makaramdam ng pighati, isang kakaibang kapayapaan ang kanyang naramdaman. Tapos na. Ang pinakamasamang bahagi ay tapos na. Hayaan mo na yan sa ngayon, sabi ni Marco, na inalalayan siya palayo sa mga bubog. Kailangan mo munang magpahinga. Ngunit hindi pa sila nakakalayo. Nagsimulang dumating ang tulong. Ang matandang babae
na unang naging customer ni Clara ay dumating. May dalang walis at dustpan. Sumunod ang may-ari ng panaderya. May dalang mainit na kape at tinapay. Ang may-ari ng sari-sari store. Ang truck driver na lagi niyang nasasakyan. Isa-isa silang dumating. Walang maraming tanong. Walang paghusga. Nag-aalok lang ng tulong. Kami na ang bahala dito, Hija, sabi ng matandang babae na may isang maalagang nangiti. Ipagpahinga mo na muna yan. Ang mga kapitbahay na dati ay nagbubulungan lang, ay sila na ngayon ang nagtutulong-tulong na maglinis. Isang lalaki ang nagpresintang ayusin ang nabasag na pinto. Isang babae ang nag-abot sa kanya ng isang supot ng pagkain. Napatayo lang si Clara, hindi makapagsalita. Ang kabaitan ng komunidad na inakala niyang tumalikod sa kanya ay bumabalot ngayon sa kanya na parang isang mainit na yakap. Sa gitna ng pagkawasak, nakahanap siya ng isang pamilya. Iginiya siya ni Marco, papasok sa tindahan nito. Sa isang maliit na upuan, sa sulok, na napapaligiran ng mga luntiang halaman. Kumuha ito ng first aid kit. Maupo ka, sabi niya. Gagamutin natin yung mga galos mo. Doon lang napansin ni Clara ang maliliit na hiwa sa kanyang braso at kamay. Marahil ay mula sa mga nabasag na florera. Dahan-dahang nilinis ni Marco ang mga sugat gamit ang bulak at antiseptiko. Ang bawat pagdampi nito ay magaan at puno ng pag-iingat. Habang ginagamot siya nito, nakatingin lang si Clara sa kanya. Sa kanyang seryosong mukha, sa paraan ng pagkunot ng kanyang noo habang nakatutok sa ginagawa. Bakit mo ginawa yon, Marco? Mahinang tanong ni Clara. Bakit ka nakialam? Pwede ka namang umalis na lang. Pwede mo akong pabayaan. Huminto si Marco sa kanyang ginagawa. Itinaas niya ang kanyang tingin at ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Dahil noong una kitang makita, sabi niya, ang boses ay seryoso at sinsero. Nakita ko sa iyo ang sarili ko noon. Isang taong nasaktan. Isang taong gustong tumakas. Pero nakita ko rin ang katapangan mo. Kahit mag-isa ka, bumangon ka. Paano kita pababayaan? May lungkot sa kanyang mga mata nang magpatuloy siya. Iniwan din ako noon, Clara. Ang babaeng akala ko ay pakakasalan ko. Ipinagpalit ako sa isang mas mayaman. Kinuha niya ang lahat. Akala ko, hindi na ako muling magtitiwala. Pero araw-araw, pinapanood kitang buuin ang pangarap mo mula sa wala. Pinakita mo sa akin na posible palang magsimula muli. Sa sandaling iyon, lahat ng pader sa pagitan nila ay gumuho. Hindi na sila magkapitbahay lang. Sila ay dalawang kaluluwa na parehong nasugatan, na nakahanap ng paghilom sa isa't isa. Inabot ni Clara ang kamay ni Marco na may hawak na bulak. Salamat, Marco, sa lahat. Hindi binitiwan ni Marco ang kanyang kamay. Hinawakan niya ito ng mas mahigpit. Sa gitna ng lahat ng gulo, Clara, pag-amin niya, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanya. Ikaw ang naging kapayapaan ko. Ang puso ni Clara, na matagal nang manhid dahil sa sakit, ay biglang tumibok ng malakas at mabilis. Isang init ang kumalat sa kanyang dibdib. Isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Bago pa man may makapagsalita sa kanilang dalawa, tumunog ang cellphone ni Clara. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello, Clara? Isang boses ng babae ang narinig niya. Sino to? Si Isabela to, sabi ng boses. Narinig ko ang nangyari. Nakita ko sa balita. Gusto ko lang malaman kung okay ka lang. Okay lang ako, sagot ni Clara, nagulat sa tawag. Mabuti. May kasamang ginhawa ang boses ni Isabela. Aalis na ako ng bansa. Magsisimula ulit. Salamat sa iyo, Clara. At patawad sa lahat. Pagkatapos ay ibinaba na nito ang tawag. Ibinaba ni Clara ang telepono. Isang kabanata ng kanyang buhay ang tuluyan ng nagsara. Ngunit habang tinitingnan niya si Marco, na hanggang ngayon ay hawak pa rin ang kanyang kamay,
Alam niyang may isang bagong kabanata na nagsisimula pa lang. Sakto namang pumasok ang isang pulis sa tindahan ni Marco. Ma'am Clara, may sulat po na dumating para sa inyo mula sa isang law firm. Napakunot ang noo ni Clara at kinuha ang sobre. Nang buksan niya ito, isang formal na dokumento ang bumungad sa kanya. Isang notice. Ang pamilya Santos sa pangunguna ni Marilu ay nagsampa ng kaso laban sa kanya. Hinihiling nila sa korte na ibigay sa kanila ang lahat ng natitirang conjugal properties nila ni Joey, kabilang na ang pera mula sa pagbebenta ng kondo. Ang digmaan ay hindi pa pala tapos. Mayroon pa palang isang huling laban. Lumipas ang 6 na buwan. Ang tag-ulan ay napalitan ng isang maliwanag at mainit na panahon na para bang sumasabay sa bagong yugto sa buhay ni Clara. Ang kaso na isinampa ng pamilya Santos laban sa kanya ay mabilis na naibasura ng korte. Ang notebook ni Joey na puno ng ebidensya ng kanyang mga iligal na gawain at malalaking utang ay naging sapat na patunay na wala na siyang anumang mana na maipapamahagi. Sa katunayan, ang mga utang niya ay mas malaki pa kaysa sa kabuuang halaga ng lahat ng kanilang ari-arian. Si Marilu at ang kanyang pamilya ay naiwang mag-isa upang harapin ang mga pinagkakautangan ni Joey. Ang huling balita na narinig ni Clara mula sa isang malayong kamag-anak ay naibenta na nila ang kanilang malaking bahay at lumipat sa isang maliit na apartment sa probinsya. Ang mga anak ni Marilu na sanay sa marangyang buhay ay napilitang maghanap ng totoong trabaho sa unang pagkakataon. Nang marinig iyon ni Clara, wala siyang naramdamang tuwa o paghihiganti. Tanging isang tahimik na pagtanggap. Hindi niya kailangang gumanti. Ang sarili nilang kasakiman at katamaran ang naging kaparusahan nila. Ang Clara's Blooms ay muling itinayo. Mas maganda at mas matatag kaysa dati. Ang komunidad na tumulong sa kanya na maglinis ay sila ring naging kanyang mga unang tapat na customer. Ang tindahan ay naging isang paboritong lugar sa maliit na bayan ng San Isidro. Isang simbolo ng pagbangon mula sa trahedya. Isang maaraw na hapon, abala si Clara sa pag-aayos ng isang malaking buke ng mga sunflowers nang pumasok si Marco. May dalang malamig na juice para sa kanilang dalawa. Ang relasyon nila ay namukadkad kasabay ng mga bulaklak sa kanilang mga tindahan. Hindi ito isang maalab at biglaang pag-ibig, kundi isang tahimik at matatag na pagmamahalan na itinayo sa pundasyon ng respeto, pag-unawa at mga pinagsamahang pagsubok. Mukhang pagod na pagod ka sabi ni Marco, na may isang mapagmahal na ngiti. Inabot niya kay Clara ang baso. Maraming order para sa kasal sa Sabado. Sagot ni Clara na uminom ng juice. Pero masayang pagod. Naupo sila sa isang maliit na bangko sa loob ng tindahan, magkatabi, pinapanood ang mga taong dumadaan sa labas. Ito na ang kanilang naging ritual tuwing hapon. Isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng abalang araw. Tumawag pala kanina si Lisa, yung real estate agent ko, sabi ni Clara. May buyer na raw para sa kondo, isang pamilya na may 2 anak. Masaya ka ba? Tanong ni Marco. Tumango si Clara. Oo, masaya ako na sa wakas. Isang tunay na pamilya na ang titira doon. Isang pamilya na sana ay makabuo ng mga totoong alaala, hindi yung mga peke. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Dati, ang mga ito ay malalambot at laging malinis. Ngayon, meron na itong maliliit na kalyo at mga galos mula sa paghahalaman at pag-aayos ng mga bulaklak. Ngunit para sa kanya, ang mga kamay na ito ay mas maganda. Ang mga ito ay simbolo ng kanyang lakas at kalayaan. Clara, tawag ni Marco, na kinuha ang kanyang atensyon. Sa kamay nito, may hawak itong 2 plane ticket. Ano yan? Tanong ni Clara. Nagulat. Matagal na nating pinag-uusapan na gusto mong makita ang mga tulip fields sa Netherlands
At gusto kong makita ang mga cherry blossoms sa Japan, sabi ni Marco. Naisip ko bakit hindi natin gawin pareho. Tinitigan ni Clara ang mga tiket. Pagkatapos ay tumingin siya kay Marco, ang kanyang mga mata ay unti-unting napuno ng mga luha ng kaligayahan. Handa ka na bang makita ang mundo? Kasama ako? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at pangako. Hindi na kailangan ni Clara na sumagot. Ang kanyang nangiti, isang nangiti na totoo, malaya, at nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso ay sapat ng kasagutan. Tumayo siya at lumakad papunta sa gitna ng kanyang tindahan. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak ay pumuno sa kanyang baga. Ang sikat ng araw ay dumadampi sa kanyang balat. Napapaligiran siya ng buhay, ng kulay, ng pag-asa. Dati, ang mundo niya ay isang ginintuang hawla. Ngayon, ang mundo niya ay isang malawak na hardin. At sa hardin na yon, siya ang hardinero. Siya ang nagpapasya kung ano ang itatanim, kung kailan didiligan, at kung paano ito palalaguin. Siya si Clara, at sa wakas, malaya na siya.